nakaraang Lunes ay personal na iniabot ni Governor Vilma Santos Recto ang Certificate of Recognition na ipinagkaloob ng Bureau of Local Government Finance Region 4A and Region 4B kina Ms. Fortunata Lat ng Provincial Treasurer's Office at Engineer Ed Cedo ng Provincial Assessor's Office. Ito ay bilang pagkilala sa kahusayan ng kanilang mga tanggapan na malampasan ang revenue collection target sa real property tax, fees and charges sa buong Calabar Zone at top 3 naman sa local taxes collection and fees and charges. Pagkatapos nito ay hinarap ni Governor V ang officers ng Metro Manila Association of Cooperative Development. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng cooperative livelihood assistance sa mga kooperatiba sa tulong ng Provincial Cooperative Development Office at ng mga board members ng lalawigan ng Batangas. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Mr. Baldwin Gutierrez na personal na makausap si Governor V. Siya ay isang guro sa United States na kinilala bilang 2014 Arizona Science Teachers Association Middle School Teacher of the Year awardee at siya ay isang Batanggenyo. Matapos ito ay isang meeting naman sa People's Mansion ang isinagawa. Nakapanayam ng gobernadora ang mga non-government organizations, ang Atikha at Union of Local Association of Provinces o ULAP. Ipinaalam nila na ang Batangas ay isa sa mga 7 lalawigan na napili upang maging beneficiary ng International Fund for Agricultural Development Program para sa mga OFWs. Layunin nito na matulungan ang mga OFW na mapaunlad ang kanilang kita upang makatulong din sa lokal na ekonomiya. Kasama sa pagpupulong sina Ms. Joy Montalvo at Flor La Chica ng PSWD at Ms. Sara Adolfo ng Agriculture's Office. Sinundan din ito ng pakikipanayam ng mga representative ng PhilHealth para ipaalam kay Governor V ang tungkol sa PhilHealth Run na magaganap sa darating na February 15 at ipinangako ng gobernadora ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa nasabing activity. Matapos ang pananghalian nung araw ding iyon ng Lunes, ay naging bisita naman ni Governor V sa kanyang tanggapan ang mga kinatawan ng Mary Mediatrix Medical Center sa pangunguna ni Dr. Roberto Magsino upang pagtalakayan ang programa na tinatawag nilang Heart of Batangas, Improvement of Quality Care for Patients with ST Elevation o yung tinatawag na may high risk of acute heart attack. Prinisinta ni Dr. Ariel Miranda sa harap ni Governor V, Provincial Administrator Joel Monte Alto at Provincial Health Officer Rose Osaita ang project overview na kung saan ay magkakaroon ng pagtutulungan ang government health at private health sectors sa pagpapatupad ng organized community care na nakatuon sa pangangalaga ng kalusugan ng puso para sa mga mamamayan ng Batangas. Ang naturang programa ay siyang kauna-unahan sa Pilipinas na nakatuon sa partnership ng gobyerno at pribadong mga ospital para sa pangangalaga ng kalusugan ng puso. Dito rin ay inaasahang mapapabilis sa pamamagitan ng community-based method medical treatment ang pag-aksyon ng mga health professionals sa pagresponde at pag-alalay sa mga pasyenteng mayroong karamdaman sa puso. From one organization to another, hinarap naman din ni Governor Vilma Santos Recto si Dr. Lenny Boliondi ng Council on Women's Cardiovascular Health upang hilingin sa gobernadora ang pakikiisa nito sa pagsusulong ng isasagawang advocacy campaign ng kanilang organisasyon na nakatuon mismo sa pangangalaga ng kalusugan ng puso ng mga babae sa buong bansa. Sa nasabing advocacy ad campaign, makikibahagi si Governor V sa isang campaign material kasama pa ang ilan sa mga kilala at prominenteng personalidad sa pagbibigay ng kanilang mensahe na may patungkol sa mga dapat gawin ng mga kababaihan sa pangangalaga ng kanilang puso. At agad namang ipinahayag ng gobernadora ang kanyang pakikisa sa magandang hangarin ng programa. Matapos ang araw na iyon ay pinaunlakan din ni Governor V ang isang panayam na isinagawa ng ABS-CBN Southern Tagalog. At kaugnay naman ng pagdiriwang ng National Arts Month sa UP Diliman, ang UP Film Institute ay nagkaroon ng full-day screening ng mga pelikula ni Governor Vilma Santos Recto. Kung matatandaan, si Governor V ang unang Gawad Plaridel Awardee for Film at recipient ng UP Film Institute Diwata Award for Distinguished Achievement in Women's Cinema. Ang naturang film showing ay ginanap noong Huwebes, February 5 at ito ay ginanap sa Cine Adarna UP Film Center.
Tatlo sa mga naging pelikula ni Governor Vilma Santos Recto ang nirestore ng Central Digital Laboratory para sa ABS-CBN film. Kabilang dito ang Anak, Kapag Langit ang Humatol at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Nakasama niya dito ang mga kapwa-artista at mga naging direktor sa kanyang pelikula. At bilang suporta ay nandoon din ang mga board members, department heads at mga empleyado ng Kapitolyo. Naging masaya at produktibo ang linggong nagdaan at mas lalo pang aabangan ang mga magaganap na activities ngayong linggong ito. Magandang buhay! Happy Valentine's Week, everyone!